na sa langit, ikaw po ang lumikha ng langit at ang lupa, at nakakilala ko sa lumikha sa Panginoon, kaya dalangin namin o Diyos, kayo po ay dumudulog sa iyo, na mayroong kalamanan at pananampalataya, at pagkiniwala na kami lahat ng narito ay binigatan mo sa aming pagtulong sa Panginoon ng Diyos, at mula sa aming chairman, mga kagawad, at mga kami sa iyo ang lahat ng narito, mula sa Habilan Beauty, Roman, Health Panginoon, at sa Father of Diyos. At sa namin, Lord, ikaw ang nagpili sa amin at nagdala sa amin sa Panginoon ng Diyos, na kami iligtas. Kaya salamat sa kami, sa inyo at sa unay, salamat namin, samahan niyo po kami, at patuloy na pag-ibadal, kung man ang aming pag-usapan, pag-ibigyan na sa pangalaman ng aming chairman, at mga kagawad po dahil, ikaw Diyos, sa patuloy po, sa mga pagkakalaman ng pangalaman, sa basa sa araw upang ito ang aming itigil at mga at patuloy namin, ang puto po ng marami ng puto ng mga kagawad po tayo Diyos. Kaya pinahal ka, at pasalamatan ka naman po sa aming sa pangalaman na, at ang mga po sa ating sa pangalaman ng Diyos, at ang mga po sa aming dito mari na sila yung mga magandang umaga po. Ngayon po ang ating second semester na Barangay Assembly na bago po tayo magsimula, papakilala ko po muna yung mga member ng Sandalang Barangay po natin. Sa pamumuno po, siyempre, ng ating Lupin Barangay, Eileen Reyes po. Susundan po ng ating mga konseho sa pamumuno po ni Kagawad Marlene Tumboron, chairperson ng ating Vice. Susunod naman po ang ating susunod na kagawad ni Kagawad San Eileen Reyes, ang committee ng public work. Next naman po is si Kagawad Maribel Cruz. Ang kanya pong committee ay health. Kaya ito yung committee ng health. Ang susunod naman po ay si Kagawad Sian, ang diagnosis sa pagkakaroon ng relation po. Ang susunod po si Kagawad Rodolfo Guzman, ang committee ay finance. Susunod din po, si Kagawad Tanaliman po, ang committee po ang susunod po ng hawak na sa professor. Siyempre, sa list, si Kagawad Freddy Conde, ang ating pong environment committee. Ayan po. Susunod po sa ating naman pong speaker person, si Christian Diaz po. Andito po yung kanyang secretary at treasurer. Ngayon po, ganito po si treasurer natin, si Juan Bactoy. Ayan po. Ang inyong ko, si secretary po, J. Maxwell po. Ayan po. Ayan po. Kami po ay bumabati na magandang umaga sa inyo lahat po. Hindi na po natin isa-isabi na mula po sa residente, sa barang na personnel, senior, maraming salamat po sa paglali ng oras para ngayong araw na ito. Pagpasensya naman po kami yung tulong naman. Pero kaya guys, para dahil dyan po, may go, hindi po natin good morning po, yun po. Meron po tayong bisita ngayon, may guest po tayo sa Blessed Children Foundation. Sa pangunguna po niyo ito siya worker po na Blessed Children. Ayun po. Sa ngayon po, tutungo na po tayo sa program po natin. Ang programa po natin, kagaya po natin, meron po tayo sa tatlong part. Ang unang part po is yung papakita po. Ang gawa na po natin. Pangalawa po is yung tawag ito ay pag-report po ng ating pinakapuso po ng ating Barangay Assembly. Ulit po yung mamaya po second part po siya. At yung last part, medyo mahalaga po yung ating open po. Pagnayan po natin yung magtatanong po at masagot po ng ating mga po sa barangay sa barangay ng Diyos po. Ngayon po, medyo yung isa po natin guest speaker ay medyo hindi po yata natin, hindi po kapitan po.
Gawin gagawin, hindi na po siguro muna ng pagpasensyahan niyo na po ha. Kaya lalagpaw po tayo ngayon patungo dun sa atin ang pangalawang parte ng ating programa. Pangalawang programa. Ngayon po, simulan na po natin, magre-report na po ang ating punong barangay sa mga nakaraan po na accomplishment. Actually, hindi po kasi tayo nakapag-conduct nung nakaraang percent barangay assembly kasi hindi naman po nagiging ng memo ang barangay. Hindi siguro po dahil panahon po yung election po. Siguro ayaw po nalagay na ano po yung barangay assembly po. Kaya ngayon po ang i-report po ni punong barangay ay yung mga accomplishment po mula ng January po. Medyo nakakahaba po. Pero i-share lang po. Sige po. Ayun po, mabilis po tayo. Welcome po natin si punong barangay, Leonita G. Reyes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa umaga ito. Nandito po tayo, nagkakitong-titong po tayo. Alam niyo naman po, sa loob ng isang taon, meron po tayong assembly, buwan po ng Marso, buwan po ng Oktobre. At kaya po, nakarang March, hindi po tayo nagkaroon ng assembly. Kaya po ngayon, sa umaga nito, napakalaga po ang ating pinilipot po sa inyo. At ikinggan niyo po mabuti ang ating sasabihin. Kaya po, hindi ako nagagalit. Pinaglalaban ko lang po yung tama. Kaya po, salamat po sa umaga nito. Unang-una ang Panginoon, pasalamat po natin. Binabayan po tayo sa umaga nito. Ako po, napapasalamat dahil nandito po kayo lahat ang ating mga lalo-lalo ng ating mayor na napakasipag na nakating po unang araw na 100 days po na umaten po ako. Napakaganda po talaga ng event. Maganda rin po kanyang nagawa sa loob ng isandang araw po na niya nagawa. At alam ko po, sana po tayo, nandito tayo magtulungan dito. Kaya po ang ating Vice Mayor, binabati ko rin po siya. Alam ko po na masipag din po niya. Alam ko iba si J.F.Chelsa. Ganon din po ating mga kapulisan. Dito sa General de Leon at saka si Kapitan Galagtas, sila pa tumutulong sa atin. At ganon din po ating mga kapulisan, hindi po natin babagitin ng mga pangalan. Ganon din po ating mga konsyal na tumutulong. Alam ko po na nakarasunod, nandito rin po sila. Sila po mga nakatandabay po sila sa ating mga inaling marami tayong pinagdaan ng nakaraan. Lalo-lalo na po ating mga kagawan, nandito po sila. Lahat po sila masisipag at ako po sila sa ating gawain dito sa barangay. Magandang po sa inyo mga kagawan. Lalo naman po ang mga tanong, binabati po sa umaga nito. Mga lupon, mga guest na reunion, ganun din po ang mga bombero, at hindi pa po, hindi pa mabati ang lupon. Mga sweeper, mula sa alawan, nakakasala po sila. Kaya po, lahat po ng mga natin na sa mga coordinator, nasaan po sila. Isa lang ka po. Ay, naku pala. Alam mo po, napakalaga ninyo po sa amin sa baranggayan. Kung wala kayo, hindi namin po magaganap ang lahat ng gawain dito sa loob ng barangay. Kaya maraming po salamat sa inyo. Ang hindi ko po naman pasensya na po ha. Salamat po sa umaga nito. Sana po, sa umaga nito, nandito po tayo lahat. Alam niyo po, sa ibang barangay, kung dinakala po tayo umaten, nakarami po. Alam ko naman po, meron tayong gustong kalinig at meron tayong gustong may tanong dito sa loob ng council. At alam ko po naman kami sasagot sa inyo. Diba po? Alam ko, nandito tayo free po pagsasagot sa atin. Sa umaga po dito, una-una po ang patas natin. Meron po tayong programa, mga illegal na droga, para po tayo
tulungan ang gusto ko nila gusto nila mag-surrender. Meron po tayong ang kanila, ng kanila, ang alam ko, para kumaiwasan natin yung mga masakay yung mga droga. Meron po tayong maliit na karabapan na ibigyan po natin sila para kumaiwasan ng mga bisyo. Sana po, hindi ko nang ipag-ugay po tayo sa ating barangay, sa ating sekretary para po magtulungan. Alam ko po, napakalirap po yung mga pinagkasana ng mga nadiktima ng isang tao, hindi man niya nagustuhan, pero po, sana po, kung tayo mayang lumapit sa barangay, kung ano po na itutulong namin, bukas po ang barangay, 24 hours po nakabukas ng ating barangay. Kung kailangan dali sa rental, dali natin. Kung kailangan dali sa hospital, dadali po natin. Kaya po, huwag po kayo maya, ating bahay nyo, kapatid nyo, kasi po, wala po dapat itago. Kasi po yan, nangyayari talaga sa isang tao na kung minsan may kainahan, kung minsan hindi natin alam dumating, pero sana po, lagi po tayo magdadala para hindi tayo matutunan ng mga ganyang sitwasyon. Alam po, huwag po kayo ayan, nandiyan si Secretary na magpalunay po tayo. Lalo-lalo na po ang mga nagawa na nandiyan po sila. Ha? Yung po yung bata kasi po napakalaga po mag-report po tayo. Kasi madidig naman kung sino na nakakahirap po. Yung mga marijuana, isa pa po yan. Akala ng tao, ang siya po na bumabagsak, mas matindi po ang marijuana. Siya po ang marijuana, isa lang po ang mangyayari sa buhay ng tao. Yung kanilang mga utang, yung kanilang katawan, isa lang po yan. Isa lang po ang patutunguhan niya. Kaya po, kung kang maaari, pagtulungan mo tayo, bandayan po natin. Kung sino po pwede po tayo may pag-usap, mag-share tayo sa lasan na wala naman galing ganyan. Wala kayong makakala. Huwag yung away, di ba po? Yung po yun, salamat po, at ano po isa. Diba sabi ka, magkain tayo ng halaman. Pero ba kayo nakakalit? Asan? Nasa bahay. Pagsabi, alam mo ba yung agad tumubo? Guys, okay na natin naaanihin yun. Maalis ang buwan. Alam niyo ba, nakakalaga ko na isang magaling na kalaman ay natalpo sa karote o ng pechay. Yung mga ordinary na mga matilis tumubo. Sinagawat niya, meron niyang puno doon. Ang may puno niya, nakakasarap. Sa taas ang may pag-aasal po, nakakasarap po. May kanilin ko sa lagi na nililipag. May sa may tigas. Kaya kanya yung dragon fruit po niya. Bakit? Kaya niya, kaya din natin, di ba? Oo. Ako ba na tayo dyan? Kaya po, napakalagay din yung sinawa din sa present example natin. Huwag po tayo mag-aksaya ng oras kaya marami akong plastic bottle dyan para po magkain tayo. Lagi po natin pinapaalala kung araw na may ano doon, kung natin nasapin na to, sana po, inagay natin sa isip na puso natin yung mangyayari at para naman tayo nakakalihin. Hindi na tayo binigyan po. Tangko. Nakakatawa kasi masaya kayo eh. Pag nagkalit kayo ng tangko, nagkalalag ng kumukay ng konti, sinigyan mo, hindi na nagbibili. Amatis, okra, makasimpleng ano lang. Hindi naman kailangan na malaking garden eh. Pagit lang po. Tama ba? O, sana po? Pagkat makikita ng talim. Pagsipag po tayo, alam niyo na napalayan ko ng buhay kayo. Ang kamatis, dito sa balik. O, eh kung may talim kayo, doon sa pinipin ka sa panunod sa talim, minsan nakita mo. Hindi ka nag-astos ba? O yung kamatis, hindi ka mo nag-astos. Siguro kunin kayo. Diba tayo? Sila, o kaplas sila. Ito ba? Nasa malagay sa kalinitan po, meron po programa ng ating presidente, sana magpulay yun. Kung natin pagkakayaan na sasapasap po tayo sa kanyang programa. Kasi po, yung ating kalinisan, yung siyempre yan, buong Pilipinas, kailangan po malinis po yung ating lugar. Yung po, suporta po tayo sa kanya, huwag natin siya mababayaan, huwag natin sige sa presidente. Dahil po dapat sarili natin, magkaroon tayo ng disiplina. Kasi tayo mismo, itatong dito, tatong doon. Tumasok na ako dito eh. Hindi ko na ako gagawin ko eh.
tanong. Meron hanggang alas 7 ng gabi, hanggang alas 12. Alas 12 hanggang alas 6. Nalikas ang pinibantay. Ikinakong na po dyan. Kaya po sa amin mga tanong, nagdagdag po tayo ng mga duty. Para po sa amin kalinisan, bantay po tayo. Kung po namin kayo sa tanong, hindi na po tayo mga tanong din po. Para po maging maayos ang ating lugar. Ano po? Sana po, yung aming sinahin po sa inyo, sana po, may apply po natin sa sarili natin. Kasi, mga tanong, para ikita nila kung ano, dahil sa akin, sila yung dagdag ng tanong, para po maging maayos. Okay po? Kasi lagi po tayo kasi kailangan natin lagi masaya. At tulad po natin mga kalsada dito, yung kanal, yung highway, kasi kung nakabuhay din yan, kailangan po malinis. Huwag po tayo, ay mismo, minsan sinasabi, bakit ng barangay mo naglilinis? Dapat po malinis, hindi magalang tayo kung mga dalang. Hindi po puro barangay. O naglilinis ang barangay, right namin yung pero, magtulungan tayo. Sino ba magpupuyan? O kami masisira. Kasi masira na din eh. Tulong-tulong po tayo kung meron po tayo nakita nagtapon ng basura. Pwede natin sabihan. Para kung maging malinis po tayo. Dahil kung tutuloy ang yung highway natin, hindi na gano'ng mga marumi. Makaayos na po, diba? At po, hindi kayo lang po din ng ano sa sarili na tumutulong po sila. Mga dyan siya, nakita lang po tumutulong sila. Hindi na katulad ng dati. May pagbabago, sabi yan. Pagbabago! Ayaw, may bago na. Maninihayin natin. Bago ka may bago na, diba? Ito sa mga disaster po natin ngayon. Alam niyo po, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Sabi ka, Digwa, pero hindi natin alam, pero siguro man po sa sayo natin ang lahat. Kailangan po natin magtulungan, hindi lamang po sa trabaho, kundi po sa manalangin. Lahat po tayo kailangan pagdating na gabi o anong oras, hindi po naman sinasabing ganito na kahit anong oras po, hindi po tayo ng awa sa Panginoon, hindi po tayo ng tulong, sana po, hindi po magyayanda sa Juan. Alam niyo po, napakahirap po pag dumating. Wala akong makakalimutan sa akin. Pero po, napakahalaga po ako try na sa buhay ko sa Diyos kaya pagtiwala ko sa Kanya, umibig tayo sa Kanya. Lagi sinasabi ng mga scientists, meron na big one. Huwag po natin tanggapin, i-ignore po natin siya. Huwag natin, kasi isipin mo isang dapat po. Pero manalangin po tayo, nang una mo na hindi ito sa inyo. Pangalawa po, nakita niyo lang po na iba-ibang lugar, masarap ng lingkod, sunog, dito sa lugar natin, dalawang beses na po sunog sa atin. At pagkaroon po ng lingkod, ay ibang lugar. Ibang tao na tutulog, alas 9, di ba sabi, isipin mo ba naman na nakaiba ka na may mangyayari pa? Diba po? Mula din yung lingkod, mga nakita, sa Cebu, o iba-ibang lugar, diba? Mga bakto, mga dinaha, mga mga bundok, hindi natin alam ang plano ng Diyos, pero talaga lang po na manalangin po tayo. Kaya po hindi natin para po, siguro malangkasan natin mga bagay na yun dahil sa katigasan din ang ulo ng tao. Mga bundok, pinakikailangan nila, mayayaman, mga ganito, hindi dapat mangyari. Kasi yung ginawa ng Diyos, hindi natin dapat pakilaman. Kaya nangyayari, pero siguro, sa panalangin po natin, iawa ang Panginoon, na sana hindi na po tayo bibigyan ng gano'n na. The big one, at saka po yung sunog. Tapos po na yung ating mga kasakyan po natin ng Bundero, siyempre po na pinasunog natin, hindi na po dahil sila po ating dalawang Bundero po natin. Yun po natin problema, hindi po alam si natin, yung gawa na po yun. Mani-repair na po kasi nananambalik po ako kailangan po ng mga insidente natin dito yung ating Bundero. Yung po hindi report po kayo sa ngayon po, sila po dalawang Bundero natin. Hindi po parang kayo yung budget at kailangan po natin by Monday po, baka bukas po, o Monday mali-repair na po makukusahan po yung ating Bundero. Kasi kung kayo po yung budget, baka naman po, walang mangyayari. Baka naman po na, hindi naman po natin pinapadalangin kung yung mangyayari. Mas better po, kung magawa na po yung ating Bundero. Diba po? Yung po, nililipot ko lang para ano yung po yung, tapos take po natin ang mga Bundero. Wala, hindi po mahanda.
Ngayon po yung sa ating mga kabataan, mga nanay, yung mga bata na abuse na mga sino man po yung mga magulang o yung mga asawa, yung mga kababayan. Alam niyo po, napakahirap po ng isang bata na tutroma kung isang pinagagalit ng magulang, o pinapalo, na abuso. Ano ginagawa po namin dyan sa ikabulit sa barangay, ginagawa po namin yan ay sinireport po namin sa ating mamamayan at nililig namin po namin sa ating mga presinto. Kung saan po nagsasakupan, dinadala po namin yung mga kabataan po na abuso po. Nagagampanan po natin yun. Kaya kung namin po kayo na abuso, kung nakikita kayo napali ng mga kapatid bayo, dumulog po kayo sa barangay. Ano yung pinatutugunan po at kanina, ang dami nga po kami kumuha sa tao na yung sino na abuso sa kanya na. Huwag po tayo maya, huwag po natin takpan yung mga mali. Gawin po natin ang tama dahil po tayo, dinamit po tayo ng Diyos at lang tayo. Makakita natin yung mga kapitbahay natin, yung naabuso kanilang anak, sa balik pa lang, pinapalo na. Huwag po tayo lumagit po tayo sa barangay. Yung buhay yung mga kabataan ko. Yung kabataan ko ngayon, natin na yun, ito ang dalang ulo. Pero, yan yung mga may times pro. Magagasalan din po natin yun. At yan po yung ating mga BSW po. Meron po tayong center na sa sa Pinan. Meron po isang NGO. Yung NGO na yun po ay nagbibigay ng tulong sa atin. Meron po yung partnership po ng barangay para po ay marami po kasi may nangangailangan po sa ating kasi po napakalaki po ng ating nasasakit pa ng center. Ikas center. Kaya po ngayon, meron po tayo greenhouse doon. Para po gusto magpasya, meron po kasi meron po tayo clinic doon. Yung clinic natin malinig doon, hindi magpina po doon. Kaya na po kayo magpapunta doon, hindi magpa-check up, doon na po kayo pumunta sa health center. At kung pa natin mga kasambayan, sana kung meron po tayo kasama ng bahay, i-report po natin sa ating barangay. Ipalista niyo po kung sino mga kasambahay mo para po malaman ng ating mga barangay secretary para po na may record po niya. Alam po yung mga, hindi kami nangungupahan, hindi natin alam, sana po mag-iusap po ng pagdadag lang po to. Pag-iusap po naman po yung mga nangungupahan, hindi nyo po ng good moral. Dahil po sa barangay, kapag po dito sa barangay natin, huwag po kayong kakaandaw ng mga na basta-basta. Pag nagitilang bayan ng gulo, sino pinupuntaan mo si chairman, mga agawad? Wala naman kami pinalaman. Dapat po, bago natanggal ng isang tao, dalhin po sa barangay. Sino na kaya magpaupa ng bahay? Hindi mo siya mapapay ng 3 buwan. Problema sa buhay mo, nagtitinda na siya po. Hindi mo siya baka mapalayas dahil may dalawang buwan po tayo. Dakas po ng ano yun. Kaya po kayo, pinag-iusap ko sa inyo. Huwag po kayo basta tatanggap. Ano nyo alam, hindi po sa barangay. May kasunduan po kayo para po mabawasan tayo ng konting problema dito sa barangay. Nagkakaunawaan po tayo. Kasi iba tanggap, makikita ng 12,000. Nakalimutan na yung problema. Hindi 12,000, nagsakit naman ng ulo bago lumabas. Ayun, mga ate, kuya, hindi ba sa mga magkawalan, hindi naman kayo pinagkawalan. Good moral, mga ate kaya kayo nakapatay doon. O kaya, wanted, ano naman yun. Mismo kayo, makakalit mamapalo. Nakaintindihan tayo ha. Sa likod ha. Narinig niyo po dyan. Tama ko natin. Ito pa yung video natin. Alam niyo po, ang video natin, malaking tulong po siya sa mga. Huwag po na sabi nga, yung karami ko ito. Ako, pinagkakalat po ang video natin dito. Lalo niyo kasi ni-share sa ibang barangay, sabi ko, lalo sa children, unang-una po siya, nakakatulong po siya dito sa lugar natin. Sa mga bata, mga PWD, marami mga estudyante, marami po sila nagtutulungan. Kaya po, maraming salamat sa mga tulong na ibigay po na sa atin. Kung hindi po mga sa-different, tulad ng kabataan,
si Pastor na Jollibee, malaking tao. Si Pastor Tommy, nakakatulong ko lang. Ano yun lang, lahat po sila, wala po kung kasi ako, hindi tingnan ko rin po yung basa-basa kasi kung ano yung kami sa hindi tingnan ko kung sila hindi ko maganda. Ako lang mismo mag-situation sa iyo. Maganda lang po yung pinarikita nila. Kaya, nandito po tayo, lalo po tayo nandito tinatanggap. Kaya nakikita ko po, yung kanina mga pamilya na mga kapatid natin, natutulungan po ng ating AGO. Kaya, napapasalamat din po tayo sa kanila. Napakanatin sila! Ito lang po din natin isang di ba yung sa nag-apply ng trabaho, alam niyo po, pupunta po kayo sekretary may ito sa ng first and secret. Di niya po sila tapos, pag-apply ka ng trabaho, apply ka ng NTI, wala kong bayad doon. At yung sekretary, nakita ko, lagi po doon na, hindi na po nagsabi ng sekretary mga tao, hindi na po nagtulong. Salamat din po sa ating sekretary, sana wag magbago. Yan dito natin ito. Kapaliwanag ko na po yung nangyari dito sa ang ating ka na nagkaroon ko ng sunog. Ang buwan po ng August at September. Ang kailan dito, alam niyo naman po, siyempre wala naman po may gusto nangyari sa kunana yan, di ba? At tulad po ng nawala ng kuryente, napakalaki pong binastos nila. Nag-share-share po sila. At tulad po sa Roma, inayos po namin yung mga nilako, pinausap namin engineer, nakabitan na po sila ng mga ilaw. Tulad po dito sa isang bibigay sa kabilang yan dyan, inaayos po natin at yung ibang mga poste, tinanggal natin yung mga ilaw na hindi na po kailangan. Mga metro hindi na kailangan, tinanggal na po ng ating ilaw po. Kaya pinilis na po, kung pinakikita po namin ngayon, yung mga malalaman na kuryente dapat tanggalin yung isip. Hindi na po kailangan sa may kapila. Kaya yun ang nagsisimula ng sunog. Diba? Kaya sabi ko, bago kayo magsabi, tanggalin mo na po yun. Kasama po mga kagawad kasi nandun lang po si kagawad sa apilan sa kagawad si kagawad Bondi, kagawad nandun po. Kaya nandun po sila kailangan. Bago kayo kabit yung mga, bakit kayo kabit yung mga online yung mga dami yung mga pero sila, kasi kung naka-dumitin yung katulad natin, dumitin na gano'n, may naman pupunin natin. Kaya po yung dito na bagay para paano po lahat na magkaibat po tayo. Ito, tulad po ng binigyan po na tayo ng nag-besa ba yung nagbigay ko sa Nanyero card, sa ako ng Nanyero, nagbigay ko ng tulong na 15,000, ang ating presidente, nagbigay ko ng 15,000 Kaya po, tayo sila dito, hindi naman po tayo sinabayaan. Kaya ni Marcos, nagbigay ko ng tulong. Ayos ko lahat, nagbigay. Sana po, kahit sa mga kabagay, hindi naman po tayo sinabayaan. Kaya tayo po tayo ngayon, sabihan natin minsan, may iba nagsasampo. Hindi po tayo pinapaan dito sa looban po. So kaya po kayo yung unang upaan, kaliwanag ko lang po ha, yung mga upaan po, binigyan ako ng 30,000. Kapag naman po, wala na silang babalikan doon, mag-upaan po na sila. Para po, yung anak nila, maaari sila, ang kanilang mga asawa, para makapag-move, makapag-trabaho, para yung mga sila makapasok na posisyon. Hindi po kasi, pwede po napot sa mga ang kung kayo ang gusto sa loob ng barangay. Katulad doon, may event tayo. Hindi po namin sila tinatabon. Binibigyan lang ang kunahin ng tama encouragement kung ano baka po nang gawin. Kaya po yung pinakikiusap ko. Katulad din ito, nakalipag ko doon. Sabi ko, pagdating doon, ang lote ko, ganito kalaki, bukas ay na lang. Chairman, hindi mo ang lote ko. Ano yung gagawin ni Chairman? Ano yung gagawin? Kakausapin nga natin yung tao na naman. Meron pinapalitan si Chairman eh. Kali po hindi kami pumapalig na sa gitna ng labi po kami. Gusto po namin na mamahalis kayo. Kaya po yung iba dito, huwag po kayo magkakampo na pinaalis ko kayo pinalis. Pinababay ko lang po kayo sa iyo dahil hindi na po kayo tamang kalalagyan. Tama ba mali? Yung iba nagsabi ko, huwag po tayo magkampo.
Kasi meron na po kayong preso, sinukasan na po kayo. Ang hindi kami si Tiana, kinalayas na hindi. Hindi ko kayo pinaglalaban po pa kayo. Nakita nyo ka sa Biseo Piling. Pinapalayas na ito, di ba? Ako na ba ito, di ba? Hindi po kami anong ganito pinangyari ko, maliwanag ko rin po sa inyo. At ayun tayo na bumagay yung malakas, sabi ko kasi ma'am lalo sa akin, nag-text yung principal, Chairman, paalisin mo na lang yung mga tao dito. Sabi ko, bakit tumabal na sa mundo na kayo nito ng principal? Sabi ko, ano, may bagyo, ang lalang ng tubig, dito kung ako. Kunin niyo ako. Hindi ko hindi pa ako. Nasasama ako. Kasi bago ka paalisin ba, wala kang pagkalalagyan. Tapos ang tubig hanggang dito. Tapos ko rin, ginawa ko po siya. Kaya ako lang sa kanya eh. Ako hindi ko ako galit sa kanya kasi lalagyan ng principal. Mag-usap na yung dalawa kung meron tayong dapat pag-usapan. Hindi tatagdakan mo kung kapit ko sa photo. Siyempre, suot pa rin sa peso. Pagdating ko doon, ang daming tao. Siya man, yung mga tao mo, makasalaw na, kasi. Habang nagsaling ako. Ano ba yun? Hindi tama yun. Hindi ka pwede naman pagsabihan mo ng gano'n. Pwede mo akong kausapin sa opisina. Dati ngayon. Mahal siya bumaba. Alam niya, nakadakan ko siya eh. Pinaliwanag ko naman ng mga tao ko. Alam niyo po ka ako. Ito yung isang principal. Kung may problema siya, kausapin mo yun. Hindi ko sa mga lugar. Hindi ko tama. Hindi lang po di ba isang mga tao sa dyan. Hindi lang kami. Nanunungkulan ka lang. Ipakita niya yung tao niya. Yung magandang asal. Wala. Nagsasalita siya, pinabayaan ka. Wala akong magpaliwanag. Tumigil ka. Wala. Kasi binigyan ko siya ng oras. Ano yung sasalat? Tumigil ka. Ako nasalita, hindi siya sinawag. Tumigil ka. Pinaliwanag ko sa mga staff na yun. Hindi mo ako galit. Pinaliwanag ko lang. Yung pinangyari sa amin, hindi ko ako galit. Hindi ko lang sana. Mag-usap kami sa isang lugar na. Sa office, tawagin na ako. O siya lang, mag-usap tayo dito. Hindi ko ako walang kanya. Hindi ko lang po dito. Pinipilit na maging sabi, ma'am, iba na lang yung mga mo, iba na lang. Sana ikaw ang unawa sa kanila, ikaw ang unawa ko nila. Yung kanilang kaisipan at saka kaisipan mo, iba. Unawain mo sila, dapat ikaw umabot sa kanila. Hindi ikaw nakabutin. Ganyan ko siya. Kaya ako sa tigil, pero ito naman ginawa ko eh. Takot. Kaya ako yun ang ano. Pero hindi ako ganyan, bago ko matito, sabi ko sa mga tao yun, narinig ko dito ang ganda ko rin. Ito nga nung kasi naliwala ko, kaya ako yun ang nangyari. Pero wala ko kami, sabi ka kami dito, yun ang gusto yun. Naliwala ko lang kung nararamdaman ko sa kanya. Kaya po, sa umaga nito, sana po tayo nandito, magtulungan po tayo, maging mga isko natin lugar. Kaya di pa kayo magtanong mamaya, para po masagot namin. Maganda pumasok po sa inyo. God bless po. Po, lahat po ni-report ni anong barangay. Siyempre, katuwang niya po lahat ng konseso po. Lahat po nakagawa, siyempre, kasama niya po yan para may sara. Hindi pa po lahat na accomplishment na natupad niya. Ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo. Susunod naman po mag-report. Yung pinaka-chairperson po ng ating youth, si SK Christian Dominguez po, ang chairperson po ng mga kabataan. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nagamusta na po lahat? Kanya-kanya tayo, magandang umaga po sa lahat sa ating pong barangay, sa ating mga barangay officials, at sa mga barangay personnel na nandito. Unang-una gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil ginisip niya tayo ngayong umaga nito. At siyempre, dinala niya tayo dito upang makihalubin sa atin, makinig para sa ayun po, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya po tayo ng gabay sa pagpunta dito sa umaga nito. Papasalamat din ako siyempre yung ano ng Panginoon sa atin na
yung hindi niya tayo pinabayaan kasi may mga nangyaring mga sauna katulad ng sunog, kamakailan na ayun, lagi na tayong ginagabayan para mas maging matibay tayo sa araw-araw na ginagawa natin. Lagi siya nakagabay sa atin. Isipin ko yun, mas nagiging strong tayo, mas nagiging matatag tayo. Hindi ko para yung nasa inyo yung mga nakarang ginawa po proyekto at programa ng SK. Yung una po is yung sa school supplies, ay po na-distribute po tayo ng school supplies yung mga kinder ang kapalay. Which is kasama rin po niya ng hands at yung sinuray natin. Na-distribute po tayo at pina-ano po natin sa mga coordinator. Tapos po yung iba po ng kabataan na ginagawa po natin ang iba ng kabataan. Every month ako, ginagawa po natin ang iba ng kabataan. Ito yung naman po na ginagawa po namin na iba't ibang activities na magdalawa po ng mga social media, yung mga ginagawa ng kabataan na iba't ibang activities na ng mga ginagawa ng every month program ngayon. Yung ano naman po, yung advanced plastic day. So, sa mga nalala ko na yun, naramay po siya sa tuloy yung